tayo na. Ang Pilipinas. Pulo-pulo ang Pilipinas at napapaligiran ng mga karagatan. Nasa bahagi rin ito ng daigdig kung saan mainit ang klima at may halinhinang panahon ng tag-ulan at tag-araw. Ano kaya ang naging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino noon? Anong mga anyo ng sining at teknolohiyang umusbong dahil dito? Para malaman natin ang sagot, tumungo tayo sa isang malinaw na halimbawa ng pag-angkop ng Pilipino sa kanyang kapaligiran, ang Fale o ang bahay ng mga Ifugao. Ang mga dingding ng bahay kubo ay gawa sa pawid. Ang mga sahig at poste naman ay gawa sa kawayan. Yantok ang ginagamit na panali at pangkabit ng iba't ibang bahagi. Ang mga materyales na ito ay galing sa mga puno at halaman na sagana sa paligid. Ang mahalaga nito na madaling palitan. So, malaking palaisipan din na bakit halimbawa sa Bicol na bagyuhin, pero nandun pa rin kadalasan yung katutubungan na kawayan pa rin. Kasi pagkatapos ng bagyo, tayo ulit. Ilang araw na itatayo ulit yung bahay, no? Sadyaring ito ang mga ginagamit na materyales para malayang pumasok ang simoy ng hangin sa loob ng kubo na siya ring dahilan kung bakit malapad ang mga bintana nito. Bagay na bagay sa mainit na klima ng ating bansa. Mapapansin din na napakaliit na mga bahay kubo, pero isang buong pamilya ang nakatira dito. Kadalasan maliliit, no? Iisang kwarto na doon kadalasan kainan, tulugan. Ang function ng bawat pamilya ay hindi lamang nakakulong sa isang bahay, kung hindi yung pamayanan, yung community. Ang isang papel ng pamilya sa komunidad ay makikita sa pagsasaka. Tulong-tulong ang lahat para mabilis matapos ang pagtatanim at pag-aani. Sa panahong Neolitiko, ang paraan ng pagtatanim ay kaingin o pagtatanim sa tuyong lupa. Pagdating ng panahong metal, nagkaroon ng bakal na magagamit sa paglinang ng mga bukid. Nagkaroon ng bagong paraan sa pagsasaka, ang patubig. Pinaagusan muna ng tubig ang lupa at pinuputik ito sa pamamagitan ng araro, suyod at pagpadyak ng tao o hayop. So isang napakagandang pag-aangkop sa kapaligiran ay yung mga payo ng mga Ifugao, no? Yung rice terraces, dahil nga sa wala halos patag sa Ifugao, gumawa sila ng hagdan-hagdan na tubigan, no? So nilagyan ito ng kabite, mga bato na pangsuporta sa sa gilid ng payo, para lalong tumibay. Sa mga bahay kubo at sistema ng pagsasaka, kitang-kita ang impluwensya ng kapaligiran sa pag-usbong ng teknolohiya. Isa pang halimbawa nito ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag na umusbong dahil sa pagiging isang arkipelago ng Pilipinas. Ang karagatan at mga ilog ay ugnay ng mga Pilipino, di lamang sa isa't isa, kundi sa mga dayuhan. Ito ang pangunahing daluyan ng impormasyon at kalakalan sa buong bansa. Kaya, mahalaga ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag at paggawa ng mga sasakyang pandagat. Labis na hinahangaan ang mga sasakyang pandagat ng ating mga ninuno dahil sa kanilang tibay at tulin ng takbo. Nakakapaglayag ang mga ito hanggang China, Malacca, Indonesia o sa mas malayo pang lugar. Kabataan, tayo na.